Okay, daily reading, episode 3339, 3340, and 3341. Kukuha tayo dito ng tatlo. Tignan natin ano yung mensahe ni Universe para sa inyo hanggang katapusan ng buwan. Lalo-lalo na papunta po yung undas. Okay, kuha muna tayo dito ng tatlo. Una, wisdom. Pangalawa, partnership. Pangatlo, rebirth. Hala, bakit ganito? Okay, so ibig kasi alam nyo, nauna yung wisdom, no? Tapos nasunod yung partner, pangatlo yung rebirth. Siguro yung iba sa inyo ngayon, kasi this is a general reading. At take note ha, yung kulay, that's the purple side of life, dark and light na kulay. So ibig sabihin, may mga relasyon na papunta na sa ending. Naghahanap ng sapat na dahilan, or sabihin na natin na naghihintay na lang ng sapat na dahilan para may rason na magkahiwalay at makapagsimula ng panibago. So ibig sabihin, yung rebirth dito is hindi na ang parehong tao. Posible may iba, no? O either sa dalawang ito, may iba na nag-aabang, naghihintay, or di ba, may mga ganon. So, sa mga tao na makakapanood nito, wala namang mali magmahal. Siguro yung mali lang is nagmahal ka ng maling tao, or minsan nagmahal ka ng tamang tao sa maling panahon. Yun yung pinakamahirap dun Natagpuan mo ang tamang tao sa maling panahon. So, kung meron man siguro ako may bibigay dito na payo sa inyo, base sa card na ito, di ba? Kung sa pagmamahalan or sa relasyon, kapag natagpuan mo yung tao sa maling panahon, yung una mong gawin, ayusin ang sitwasyon para magkasundo kayo sa tamang panahon at pagkakataon. Dahil hindi mo pwedeng ipilit ang sitwasyon ninyo dahil tamang tao siya. So, kung meron kang masasagasaan, pag-isipan mo muna ng ilang beses. Ito naman, kung ihahalin tulad din natin ito sa negosyo, di ba? Bago mo sirain ang isang tao, or yung kakompetensya mo sa negosyo, or yung boss mo o katrabaho mo, isipin mo muna or isaalang-alang mo muna kung ilang tao yung umaasa sa kanya. Ilang bills ang binabayaran niya. Dahil minsan, nakakagawa tayo ng masama or nakakagawa tayo ng desisyon na hindi maganda dahil sa taas ng emosyon natin. Which is wrong. Dahil minsan at kadalasan, maling desisyon pag galing sa puso. So, kaya nga sinasabi, merong utak ang bawat tao. Kaso minsan, hindi talaga ginagamit ang utak. Isa pa doon, paano mo malalaman, no? Mapatao, negosyo, relasyon, etc. Kapag may respeto sa'yo. Yun yung basihan mo doon. Kapag wala siyang respeto, ibig sabihin, hindi kanya kayang tanggapin bilang amo. Hindi kanya kayang tanggapin bilang katrabaho. Hindi ka rin niya kayang tanggapin bilang karelasyon. So, kung meron ka man sigurong dapat i-observe sa isang tao or sa isang kumpanya, yung respeto yun. Dahil kahit nakayapak ka, kahit ano pa estado mo sa buhay, kung yung tao ay may respeto sa'yo, wala siyang bibitawang salita na makakasakit ng damdamin. So, dito, wisdom, yung partnership, and then yung rebirth. So, kung ito naman ay sa sarili mo lang, ibig sabihin, kung gulong-gulo ka na sa buhay mo, tambak sa problema, tambak sa kung ano-ano pang issue. Yun simple lang yung gawin mo. Pag-aralan mo paano isa-isa maubos or matapos at mabigyang solusyon ang lahat ng problema. Kung ito ay problema sa barang kulam, sumpa at gayuma, syempre ipatanggal mo bago ang undas dahil baka ilibing ka sabay sa undas. Kung ito naman ay tungkol sa mga gayuma or paninira sa'yo, no? O mga taong toxic sa paligid mo, iparitual mo nang matanggal din sa landas mo. Ano pa ba?
Marami. So, depende kasi sa inyo. Kasi this is a general reading po. Kung gusto nyo mag-book ng full private reading, kung gusto nyo magpa-cleansing, magpa-ritual, sabihin nyo lang po. Sa ngayon, ito yon. So, kukuha tayo ng tarot mamaya para ma-check natin kung ano ba yung totoong tinutumbok niya patungkol sa daily episode na ito. Maraming salamat po and good afternoon.